Maraming tatanong sa atin kanina pa kung magla-live tayo ngayon. Sabi ko, magla-live po tayo para bukas po ng Sunday, pahinga naman po tayo. So, ngayon po, pag-uusapan natin itong madalas tinatanong ito sa akin. Sa tuwing nagla-live ako, ang tinatanong sa akin ng ating mga viewers ay hindi ko lang to nasasagot ng malaliman, pero magandang pag-usapan natin ito ngayon. Ang madalas na tanong ng marami sa atin, Attorney Enzo, sa sitwasyon na ang politika sa atin ay pera ang nagdo-dominate, pera ang usapan, makinarya, dayaan, paano ba natin inaasahang mananalo ang oposisyon sa 2022? Gayong sigurado na babaha ang pera, gagamitin ang superiority nila sa makinarya at magkakaroon ng dayaan. Paano ba ito lalabanan ng oposisyon? At manalo kaya tayo sa ganyang kalagayan? So pag-uusapan natin ngayon ang una, itong political dynasty sa Pilipinas. Itong sistema ng politika na ang mga leader ay nagpapalitan lang na parang mga dinastiya. Pagkatapos ng father, yung asawa, yung anak, yung mga pinsan, iisang angkan ang kumukontrol ng politika sa maraming lugar sa Pilipinas. Yan ang tinatawag nating political dynasty. Pag-usapan natin yan. At yung sistemang trapo na politika sa 2022, paano ito lalabanan ng oposisyon sa 2022? Yan po, yan ang mapaksa natin ngayon. Pero bago yan, habang ano pa naman, pasisimula pa lang natin, hintayin muna natin yung iba, magpatugtog muna tayo. Habang 52 na ang viewers natin, hintayin pa natin pakakatapos naman ng tugtog natin. Lumalampas na tayo ng 100, so maganda ng pagsisimula. Ito muna, yung lagi nating pinapatugtog. Lapit kong kaibigan. Sa lupa, pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid na dugo. May mga nurong di makalipad, nasahaw lang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makatibok sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin magmunting apoy sa puso ng tao. Inatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumagon. Ngayon ang puso'y may tago sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga buntong mga pangyayaring nagaganap sa lupa pinangako. Dati-dati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-dati ang mga ibon singlayan ng tao.
nagsusumamo at ang kanyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong tunyo, dadagling kabilang sa inyo. Dul mga kaigsunan, nagpaminaw kamo, una ko'y dala ng mga balita ikan sa banwato. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya na nahitabo sa banwagisan nato. So yan po, sa mga hindi nakakaalam, ang kanta na yan ay kanta ng grupong Asin. Hindi ko mapatugtog yung original na pagkakakanta ng Asin kasi may copyright eh. Kapag ina-upload ko na sa YouTube, nagkakaroon ng copyright claim. Baka maanuhan tayo, baka makasuhan tayo ng mga natitira pang members o kaya yung mga pamilya ng bandang Asin. Kaya naghahanap ako ng cover, yung covered version, yung kinanta na ng ibang grupo o kaya ng isang mangangawit, isang musician, hindi na istrikto sa copyright. At yung pinatugtog ko kanina, yun, sa mga hindi nakakaalam, ang kumanta nun, yun, kinanta niya yung kantang balita ng grupong Asin. Yun ay si Saldi Lubit. Kilala ko sa mga nakakakilala kay Saldi Lubit. Siya yung basketball player. Magaling din palang kumanta yon. Kaya pinatugtog ko ngayon. Naghanap ako ng covered version at yun ang nakita ko. Magandang gabi sa mga naka-online na. Kay Ogie Sikina, Grace F. Lopez, kay Mel Biglang Awa. Good evening po. Kay Nerissa Bas Arche, good evening. Kay Carlos Bungat, marahay na banggi po sa Indo. Taga saan po kayo, Sir Carlos? Ang misis ko po kasi Bungat sa mother side niya. Mga taga-Tabaco sila. Ang ating kabunyog sa Naga, si John Rock, marahay na banggi. Si Bislok Batak, si Amisi Driadales, maligayang panonood. Siyempre, si Kabunyog Medi Foster Loza ng Israel. Salamat naman, Kabunyog Medi, at nagkaroon na ng ceasefire ang Hamas at ang Israeli forces. Kaya, at least na po kayo, medyo tahimik at ligtas na. Sana tuloy-tuloy na yung pagtigil ng putukan dyan, ng labanan dyan sa Israel. Kumusta din kay Testoribio? Nanonood din sa atin sa Canada, si Rosana Carmona. Good evening. Siyempre, regular nating viewer ito, si Otoy Barnes Pablo. Si Ma'am Aida Cecilio, si Melchor Tolentino, Di Guzman Rico, o si Castillo del Pilar. Good evening. Si Ma'am Mirna, Antonio Usilada. Ayan. Dami na. Tony Aison, Abner Bartulay, Alberto Assistant, Eduardo Tansinco, Romy Falsonit Magbata. Pasensya na yung kapag nasa kalagitnaan ako ng talakayan, hindi ko na kasi kayo nag-greet, kaya i-greet ko na kayo ngayon. Si Huberto Rebolledo, paki-indicate naman ng mga viewers natin kung saan kayong lugar, para nalalaman ko naman kung mga taga saan o saan naka-base ngayon yung mga viewers natin. Si Ben Magbuho, si Huberto Rebolledo, yan, Eduardo Tansinco, Melchor Tolentino, si Di Guzman Rico, si Alberto Bona, si Kabunyog Edward Tabanyag. Mukhang may BOS kayo sa darating na araw, Kabunyog Edward, dyan sa Cavite. Salamat. Sana sa darating, ang alam ko, Kabunyog Edward, sa susunod, makakatulong ka na sa pagbibigay ng ating BOS. Salamat. Palakasin natin ang bunyog dyan sa Cavite. Si Rinicondi Magdaraog, yan. O si Chris nanonood sa atin from Baclayon, Bohol.
Dito sa nakikita nyo, ito si Vico Soto. Ah, ang nakalagay dyan, sabi ni Vico Soto, mayor ng Pasig City, kung magaling kang leader, mapapasa mo sa susunod na leader, ibig sabihin, may continuity. Hindi yung anak mo lang o ano, hindi lang naman isang tao ang magaling eh. Hindi lang isang pamilya ang magaling. Let's find that the next generation of leaders will be better than the leaders we already had. So ang mensahe dito ni Mayor Vico Soto, ito'y tungkol sa political dynasty. Ang sabi niya, kung magaling kang leader, magtitrain ka ng ibang leader. Hindi ibig sabihin na kapamilya mo. So kung ibig sabihin, kung ang tingin mo, kapamilya mo na naman ang papalit sa'yo, ibig sabihin hindi ka magaling na leader kasi hindi ka nakakapag-train ng leaders na iba na hindi naman gagaling sa pamilya mo. Napakatamang punto. Kasi minsan sa atin, ang mga politiko sa atin, ang sinasabi, wala namang problema sa political dynasty kasi ano naman eh, ay kung magaling naman yung aking asawa o kung magaling naman yung aking anak. Ang importante dito, magaling siyang leader at dahil magaling siyang leader, wala namang problema kung galing kami sa iisang pamilya. Hindi rin ganun yun. Kaya tama si Vico Soto. Kung magaling kang leader, magtitrain ka ng ibang leaders na hindi lang galing sa pamilya mo. Yan yung ano. Pero bakit kasi ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit ang nangyayari sa Pilipinas, talagang kapag ang isang angkan, ang isang pamilya ay nakahawak na ng poder, gusto nila lahat na lang ng posisyon sa probinsyang yan ay kinukontrol sa syudad na yan, kinukontrol na ng pamilya nila o ng angkan. Bakit? Kasi nga, sa atin kasi sa Pilipinas, ang politika ay negosyo. Negosyo ang politika sa Pilipinas. Ito yung kanilang ito yung kanilang source of income para sa pagpapayaman. So ibig sabihin, kapag kontrolado mo halos yung lahat ng posisyon sa isang probinsya, mas lalong kontrolado mo ang lahat ng makukuhang yaman mula sa politika. Kaya ito sabi ni Cubs Lenny, give chance to others. Hindi nga po yan uso, Kabunyog Lenny. Kasi bakit mo ibibigay sa iba yung chance? Samantalang ang gusto mo nga kontrolin yung makukuha sa nakayamanan, yung makukurakot mo sa politika, gusto mo kontrolin ng pamilya nyo. Yan siyempre pagiging greedy, pagiging swapang. Sandali lang po. Mag-inom muna tayo ng kape para maganda ang ating talakayan. Yan. So, ang political dynasty kasi, di ba sa ibang mga bansa, na nagkaroon ng mga monarkiya, noong panahon na ang mga bansa ay pinaghaharian ng mga monarkiya, ng mga hari at reyna, ang succession ng kapangyarihan ay mula sa isang pamilya, sa isang angkan. Kasi yung yaman yung yaman ng kaharian, yung mga pag-aari ng kaharian, kailangang mapasa sa kanyang mga kapamilya kasi sila yung may-ari ng kaharian. Yun yung panahon ng mga monarkiya. Kaya nga halimbawa, yung mga bansang nasa ilalim ng monarkiya, syempre dahil yung buong kaharian ay kanila, halimbawa, sa Europa, yung Bourbon dynasty, yung angka ng Bourbon, sila yung sinasabing may-ari ng isang monarkiya o kaharian o kingdom, lahat ng mga lupa doon, lahat ng ari-arian doon ay sa kanila, sa angka nila. Kaya ayaw nilang mawala yung ari-arian na yon sa kanila. Kaya pag namamatay ang hari o kaya ang reyna, ang humahalili ay yung kanyang anak. Mayroon silang malinaw na succession. At ang succession na yan o pagmamana na yan ng kapangyarihan ay diretso sa iisang pamilya. Kasi kailangan ma-preserve yung wealth. Kailangan ma-preserve
ang kailangang ma-preserve yung yaman sa iisang angkan kasi kanila yung kaharian. Pero nung magkaroon na tayo ng Republican system of government, yung republikanong sistema ng paggugobyerno, sa sistemang republic, hindi na ito monarchy. Ibig sabihin, ang mga ari-arian ng Estado ay hindi na pag-aari, hindi na ito pag-aari ng hari, ng monarkya. Pag-aari na ito ng Estado o ng gobyerno. At ang wala na dito sa isang Republican system of government, wala nang ang kapangyarihan ay wala na sa hari at reyna. Ang kapangyarihan ay nasa mga halal ng opisyal ng bayan. Kasi sa Republican system, baliktad ang republic sa monarchy. Sa monarchy, hari at reyna. At ang batayan ng paghahari ng reyna at ng hari ay yung divine right. Ibig sabihin, parang binigay sa kanila ng Diyos yung kapangyarihan na maghahari. At ang lahat ng ari-arian ng monarkya o ng kaharian ay kanila, saang kanila. Pero nung magkaroon ng mga revolution sa Europe, nung nagkaroon ng French Revolution, nung nagkaroon ng American Revolution, humiwalay na sa monarkya ng Great Britain, ang Amerika, at nagkaroon na rin ng mga democratic revolution sa iba-ibang bansa, wala nang monarchy. Nang wala ng mga monarkiya, republic na ang umiiral na karamihan ng sistema ng gobyerno. Tulad natin, Republic of the Philippines, ibig sabihin wala tayong monarkya. Ang nakaupo doon sa kapangyarihan ay hindi dahil kagustuhan ng Diyos o yung divine right of kings, kundi kagustuhan ng mamamayan, yung social contract jury. Hinahalal natin yung ating mga mamumuno, yung mga leader, kaya yung kapangyarihan galing sa mamamayan. Yun yung sinasabi nating the Philippines is a democratic and republican state. Authority, sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. So ibig sabihin, ang kapangyarihan ay galing sa mamamayan. At ang mga ari-arian ng Estado, hindi pag-aari nung nakaupo, pag-aari ng Estado, ng mamamayan. Hindi na ito tulad sa monarkya. Ang problema ng Pilipinas, bagamat tayo'y demokratiko at republikanong Estado, nakapattern tayo sa US at sa mga European models, pero sa aktual, yung sistema na ang kapangyarihan ay kinukontrol pa rin ng isang angkan na parang monarkya ay umiiral pa rin sa atin. So, kaya nagkakaroon pa rin ng dinastiya, parang katulad ng monarchy. Naghahalinhinan lang yung ama, yung asawa, yung anak, at yung iisang angkan o pamilya. Parang monarkiya ang labas. Bakit? Pareho nung dahilan sa monarkiya. Gusto nilang kontrolin yung yaman. Yaman ang pinag-uusapan dito. Kasi kung sino yung may kapangyarihan, siya ang may kontrol ng yaman. Kahit pa sabihin ang yaman ay hindi na pag-aari ng mga nakaupo, pero yung kanilang makukurakot mula sa kanilang paghawak ng kapangyarihan, ito yung nagiging source ng kanilang kayamanan. Kaya yan nagkakaroon tayo ng political dynasty. Sige po, ipapaliwanag pa po natin yan. Ang pinaka-reason talaga bakit may political dynasty, kung pareho ng sa monarchy, i-preserve yung yaman. Yung yaman, kasi kung ikaw yung governor, i-illustrate ko lang po sa inyo, lalo sa mga kababayan natin na nasa abroad. Gaano ba kalala na ang problema ng Pilipinas sa politika? Halimbawa, pag ikaw ang governor, halimbawa dito sa Bicol, sa Camarines Sur, ang governor ng Camarines Sur, halimbawa hawak mo 500 billion. Halimbawa 500 billion pesos na pundo na ira ng Camarines Sur. Kung ikaw yung governor, halimbawa yung governor dito Villafuerte.
ang Villafuerte bilang gobernador. Kung may 500 billion na pondo ang probinsya ng Camarines Sur at ang gobernador ay Villafuerte, lahat ng proyekto, pakalsada, mga multipurpose buildings, mga covered courts, lahat yan, yung mga projects na yan sa probinsya, hawak yan ng gobernador. At kung yung mga kontraktor na gagawa niyan ay mga tao rin ng gobernador, dami ng gobernador, kasabwat ng gobernador, sa halimbawa, sa 100 million na lang na project, 50% na lang, o sabihin nating 40% na lang, ang napupunta sa gobernador. Sa 100 million na project, halimbawa, pakalsada na 10 kilometers, sa isang bayan, mayroon siyang 40 million out of the 100 million. Kaya sa 400 billion na pundo, mayroon siyang, kung sabihin natin sa 100 million, mayroon siyang 40 million na SOP, Standard Operating Procedure na yan. Kaya, ang mangyayari kasi, halimbawa, magpapatayo ng magpapakalsada, 10 kilometers sa isang bayan. Ang budget ay 100 million. Ang gagawa ng project na yan, usually, dami ng gobernador. O kaya, kung hindi man dami, kasabwat niya. Yung kanyang mga pinapaborang kontratista. At itong kontratistang ito, computed na yan, na sa 100 million na halaga ng project na yan, computed niya na ang gagamitin niya lang ay 60 million. Kasi yung 40 million, ibibigay niya na sa gobernador. Ito na yung kanyang, ito na yung komisyon ng gobernador. Ito yung SOP na tinatawag. Kaya ganyan po ang nangyayari sa atin. Yan po ang sitwasyon dito. Ang gobernador, kung 400 billion na ira ang hawak ng gobernador, lahat yan ng pagpupuntahan ng 400 billion na yan, lalo na yung mga projects na yan, sa probinsya ng nasakop mo bilang gobernador, mayroon kang SOP na 40%. Sabi ko nga, ang illustration yan, kung 100 million ang paggawa ng kalsada na project ng probinsya, provincial government project, yan? Mayroon siyang 40 million ng governor. Kung may covered court na ang halaga ng covered court ay 10 million, mayroon kaagad siyang 4 million sa 40%. Sa 40%, ay minsan lumalabas 50%. Minsan nga, ghost project pa. Ibig sabihin, wala naman talagang project reality na. Yan yung nangyayari. Paano nagagawa yan ng gobernador? Ay hawak niya yung provincial treasurer. Hawak niya yung sanggunian. Kung kailangan ng approval ng sanggunian, aaprubahan niya ng sanggunian kasi lahat ng miyembro ng sanggunian, hawak niya. Pati yung auditor, hawak niya rin yan. Yung auditor, dapat sana independent yan kasi COA yan. Pero linalagayan din yan ng gobernador. Binubusog din ang COA. Kaya wala na. Yung ating check and balance na dapat COA yung nag-check, wala na yan. Kaya pag gobernador ka, imaginein mo kung ang hawak mo 400 billion na pundo sa kada taon. Sa kada taon. Ay kung 3 terms ka, di 400 billion times 3. 3 years. 3 years kang mayroong 400 billion na dinidispose mo. Dinidispose mo. Yan po ang sitwasyon. Pag congressman ka naman, ang congressman naman, ang pundong hawak naman ng congressman, yung galing sa General Appropriations Act. Yun namang yung dumadaan ng mga project sa mga mga DPWH. Usually pag mga congressman, halimbawa dito sa amin sa Camarines Sur, 5 dito ang congressman. Ang bawat congressman dito mayroong sariling engineering district. Halimbawa ang District 1 kay Andaya. Ang District 1 mayroon siyang DPWH Engineering District 1. Yung district engineer ng DPWH, yung Department of Public Works sa District 1, hawak yan ng congressman. Ganon din pagdating sa 2nd District ng Camarines Sur. Ang congressman ng 2nd District dito si El Rey Villafuerte. Ngayon, ang DPWH o Department of Public Works, mayroon siyang 2nd Engineering District. Kaya yung congressman ng 2nd Engineering District, hawak din ng congressman. Siya yung naglalagay dyan.
Alam na yan ng DPWH. Kaya kahit yung DPWH, alam natin ang Department of Public Works and Highways, under yan sa executive department. Kasi yung president, hawak niya yung DPWH secretary, si Mark Villar. Pero pagdating sa baba, yung mga directors ng DPWH, mayroong regional director, mayroon ding mga district engineers. Ang district engineers na sinasabi ng DPWH, yan yung parang nakapattern yan sa congressional district ng mga congressman. Kaya, halimbawa si El Rey, pagdebate doon sa Kongreso ng budget for 2021, mayroon siyang naipasok doon na 10 billion na project para sa District 2, doon sa kanyang second district. Yung 10 billion na yun na naipalusot niya sa Kongreso para sa distrito ni El Rey na second district, imomonitor niya yan pagdating ng pondo niyan doon sa district engineer. Sasabihan na ngayon yung district engineer kung sino yung mga kontratistang dapat i-award yan. Walang magagawa doon ng district engineer kasi alam niya na yung 10 billion na yon ay para kay El Rey Villafuerte, kay congressman. At na kay Congressman El Rey Villafuerte kung kanino ibibigay yung mga projects na yan. Yung kontratistang hawak ni El Rey. Kaya imagine niyo ngayon, kung kayo ang Villafuerte, hawak niyo yung gobernador, 400 billion na pundo ng probinsya, congressman ka pa sa second district, si El Rey. Magiging congressman pa ngayon yung kanyang anak, si Migs, sa 5th district. Congressman pa ngayon ng isang district yung kanyang ama, halimbawa si Luis. Napakarami nilang pundong hawak. Kaya ayaw na nilang ibigay sa iba ang kapangyarihan sa politika. Yan po ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Kaya ang pundo po ng mga nasa kapangyarihan, napakalaki ng mga pundong pinag-uusapan. Kaya nakita natin si Binay, di ba nakita natin si Binay, Makati, o Makati City. Ang pinag-uusapan na budget ng Makati City ay magkano? Trilyon. Kaya nga yung isang building lang na parking, kung ilang bilyon na ang halaga doon na kanyang na-kickback na komisyon. Sasabihin ba natin si Binay lang ang may ganung korupsyon? Hindi. Yung mga Belmonte ng Quezon City, ganyan din siyempre yan. Ang tagal nilang hinawakan. Si Belmonte naging mayor, yung si Sunny Belmonte. Tapos nag-speaker. Yung pinahiram muna kay Herbert. Pagkatapos ni Herbert, si Joy Belmonte. Habang congressman naman si Sunny Belmonte. So ibig sabihin, yung pondo ng buong Quezon City, ang laki-laki ng pondong yan, hawak ng mga Belmonte. Kung ang Binay ay hawak ang mga pondo ng Makati City, kaya grabing korupsyon nila doon, ganun din ang Belmonte sa Quezon City. Kaya nga ganun din ang Manila eh. Kaya nga ang Estrada, hinahawakan nila yung San Juan, hinahawakan pa nila yung Manila. Salamat na lang at natalo na yung mga Estrada sa Manila at kahit sa San Juan, natalo na rin. Ang Eusebio, matagal na nagkontrol ng politika ng Pasig. Yung mga Eusebio, political dynasty din yan. Yung ama ni Eusebio, ni Buboy, yung Vicente Eusebio, tapos yung Eusebio yung bata ng Eusebio na nakalaban ni Bico. Buti na lang, at yung dinastiya ng mga Eusebio, may panahon pa nga na ang naging congressman ay naging mayor ng Pasig City ay si si Maribel Andaya Eusebio. Si Maribel Andaya Eusebio ay kapatid ni Congressman Andaya ng Camarines Sur, na pangasawa ng Eusebio. Nung panahon na naka 3 terms na ang Eusebio, ang pinatakbo naman ngayon na mayor ng Pasig ay yung asawa, si Maribel. Hindi naman taga roon, taga Bicol, kasi kapatid ni Congressman Andaya, na pangasawa nga lang ni Eusebio. Kaya nagpanahon noon na ang nag-mayor ng Pasig City, si Maribel Andaya Eusebio. Mabuti na lang, tinalo na ngayon ng mga Eusebio. Tinalo na ngayon ang mga Eusebio nitong si Vico Soto. Yan yung natin. Kaya tama yung sinasabi ni Mayor Vico. Sabi ni Mayor Vico Soto,
kung magaling kang leader, hindi mo na ipapasa sa kapamilya mo, magtitrain ka ng leaders mula sa iba, hindi sa iyong pamilya. At ang ginagawa ng mga politiko, minsan, kapag nag-aaway-away sila, ang ginagawa ng politiko, hinahati ang probinsya. O tulad nitong nangyari sa Maguindanao. Paghahati sa Maguindanao sa 2 probinsya, permado na ni Duterte. Alam niyo yung mga paghati-hati, Maguindanao, isa lang na gobernador. Nangyari ang ano niyan, ang nagiging laro niya ng mga politiko. Hahatiin kasi halimbawa na lang yung Maguindanao. Sa ngayon, ang kumokontrol ng Maguindanao ay Mangudadato, dati ay Ampatuan. Ay paano kung naglalaban ngayon yung yung Ampatuan uli at saka Mangudadato? Pag naglabanan yung Ampatuan at Mangudadato, magagastusan sila sa eleksyon. Sabihin natin sa eleksyon, kung maglalaban sila, mga 500, sabihin natin billion din ang magagastos nila dyan kung maglalaban sila sa gobernador. Samantalang, hatiin na lang sa 2 yung Maguindanao, sasabihin ng isang angkan ng politiko, ito na, sa akin na itong lugar na to. Ikaw naman doon na sa kabila. Di wala na tayong laban. Hindi mo na ako kalaban, hindi na rin kita kalaban. Wala na tayong gasto sa eleksyon. Yan yung nangyayari dyan sa mga hati-hati na yan. Kumbaga, hinahati yung probinsya para yung mga politiko, wala nang hindi na sila naglalaban-laban. Kasi kung maglalaban-laban pa sila, magagastusan sila. Sa Albay dito sa Bicol, ang mga politiko dito, Salceda, Bichara, Lagman. Anong ginagawa ng 3 ito? Nag-uusap na itong 3 na to. Kasi kung si Bichara, gobernador, bibigyan ng kalaban ni Salceda, si Salceda rin bilang congressman, bibigyan din ni Bichara ng kalaban. Second district congressman si Salceda. First district congressman si Lagman. Si Bichara, gobernor. Anong ginagawa nilang 3? Nag-uusap na silang 3. Ang usapan nila, si Bichara lalaban sa gobernor, hindi bibigyan ni Lagman at ni Salceda ng kalaban si Bichara. Para hindi na magastusan si Bichara. Wala siyang kalaban Ganon din si Salceda. Lalaban si Salceda bilang congressman, hindi na bibigyan ni Bichara ng kalaban. Ganon din si Lagman. Hindi na rin bibigyan ni Bichara at ni Salceda ng kalaban. Kaya wala silang mga kalaban, wala sila halos gastos. Samantalang kung maglalaban sila, halimbawa, gobernor si Bichara, bibigyan ni Salceda ng kalaban, gagastos sila para lahat ng malaki. Babawi din si Bichara, bibigyan din si Salceda ng kalaban, gagastos ng malaki. Yan po yung kaya kahit yung natin, yung politika natin, horse trading na yan. Ang nangyayari na, usapan na ng mga trapo. Kaya yung mga paghati-hati, pag may nakita kayong hinati na probinsya, ang ibig sabihin yan, yung 2 malalaking politiko dyan, nagkasundo na hatiin na lang. Para hindi na sila maglaban. Halimbawa yung northern part, yung kalahati, hawak ng ganitong politiko, yung kalahati naman hawak ng ganitong politiko. Kung iisa lang na probinsya yan, halimbawa yung Maguindanao, 2 politiko naglalaban, ay napagkasunduan nila, hatiin na lang natin sa 2 para hindi na tayo maglaban. Yan yung mga nangyayari niyan. Kaya ito, kapipirma pa lang ni Duterte. Si Duterte naman, hindi niya naman kukontrahin yan. Bakit? Bastang yung dalawang politiko na yan ng Maguindanao na naghati sa 2 probinsya, pareho yan mayroon kayo sa aking tatanawin ng utang na loob pinirmahan ko yung paghahati ng Maguindanao. Ayos na yan, safe na kayo dyan. Kanya-kanya na kayong teritoryo. Pero pagtakbo ni Sara, wag niyong kalilimutan, pareho kayo, suportahan niyo si Sara kasi pinirmahan ko yung paghahati ng Maguindanao. Ganyan po ang nangyayari sa ating sa ating bansa. Wala naman ang demokrasya sa atin, hindi na yan totoo. Hindi na totoo yan. Kaya ang political dynasty,
tingnan niyo ang Taguig Pateros. Taguig Pateros. 2 distrito ang Kongreso, ang Taguig Pateros. District 1 at District 2. Sino ang congressman ng District 1? Si Alan Peter Cayetano. Sino ang congresswoman ng District 2? Si Lani Cayetano na kanyang asawa. O, ganyan na po ang nangyayari sa atin. Kaya wala naman ang At ang mayor ng Taguig ay si Lino Cayetano, kapatid ni Alan Peter Cayetano. Tapos si Pia Cayetano, senador. So wala na. Yung Taguig City at saka yung Pateros, ang politika diyan kontrolado na ng mga Cayetano. Imagine niyo 2 kongreso, 2 congressional district, District 1 and 2. Ang District 1 si Alan Peter Cayetano, ang District 2 si Lani, mag-asawa. Paano nila? Ibig sabihin ang residence nila magkahiwalay. Kaya yan po ang ganun din naman ang Duterte, tingnan niyo sa Davao. Ang mayor si Sara, ang vice mayor si Baste, magkapatid. Ang congressman si Pulong. wala na. Talagang ang politika sa atin sa Pilipinas napakabulok na. Napakabulok na. Kaya itong 2022 lalong titindi ang political dynasty. So, sabi ni Violi Reyes, ganun ba kalaki ang Taguig? Taguig Pateros kasi ito, Violi. Yung Taguig at Pateros, 2 distrito. Isang District 1, isang District 2. Yung District 1, si Alan Peter Cayetano. Yung District 2, si Lani Cayetano. Ang mayor, si Lino Cayetano, kapatid ni Peter. Ganyan na po, ganyan na katindi. Sabi ni Marachi Buminjola, "Hi, dirty business ang politics ngayon." Totoo po yan. Sige, itong Camarinesor, ihalimbawa ko sa inyo. Ang gobernador si Migs. Patapos na yung 3 terms ni Migs, kasi 3 terms. Ang papalit sa kanya, yung nakakabatang kapatid si Lloyd G. Si L. Ray Villaperte, na father ni Migs at ni Lloyd G, congressman ng 2nd District. Si Migs, pagkatapos nitong term na ito, dahil tapos na siya sa gobernador, papalitan siya nung nakababatang kapatid na si Lloyd G, tatakbo na naman si Migs bilang congressman doon sa 5th District. So pag nanalo si Migs doon sa 5th District, nanalo din si El Rey uli sa 2nd District, 2 distrito ang hawak nila, plus governor. Kung tatakbo pa yung matandang Luis Villaperte Sr. sa 3rd District at manalo, 4 na yan. Ganon din, ang Cavite, di ba, Remulla, Revilla. Yan na lang ang kumukontrol ng politika dyan . Remulla, Revilla. Ang vice governor si Jolo. Congressman si Crispin Remulla. Governor si John Vic Remulla. Yan yung mga yan yung natin. Yan yung political dynasty sa Pilipinas. Ang mga D sa Isabela. Ang mga D. Ang mga Gatchalian sa Valenzuela City. Yan na yung natin. Ganyan na katindi. Bakit ganon? Ang Gatchalian. Totoo, mayaman yan ang Gatchalian. Sila yung plastic king. Ibig sabihin yung mga malalaking negosyo sa tunawan ng plastic doon sa Valenzuela, pag-aari ng Gatchalian. Pero dahil kontrolado rin nila yung politika ng Valenzuela City, lahat ng pondo ng Valenzuela City, yung mga project dyan, yung commission dyan, yung 40% ng SOP dyan, kanila mapupunta. Kung ang budget ng Valenzuela City ay 400 billion, ganon ang pinag-uusapan na dyan. Malamang trillion yata ang budget ng Valenzuela . Ang daming dyan. Para na rin yan, masyado nang malaki ang ng Valenzuela City. So, ang congressman, Gatchalian. Ang mayor, Gatchalian. Senador pa si Win Gatchalian. Kaya, ang political dynasty sa atin, napakahirap ng Kasi nga, kahit na tayo, the Philippines is a democratic and a republican state. Republican. Pero, ang kairalan sa atin, para rin panahon ng mga hari, dinastiya, na yung kapangyarihan, pinaghahalin-halinhinan lang ng iisang angkan. Para yung yaman na makukuha dyan sa politika, sa gobyerno, masusulo nila. O tingnan nyo rin ang Quezon Province. Ang Quezon Province, dati noon, itong mga Suarez, ang hawak lang nila yung distrito doon sa may Bundok Peninsula.
Bundok Peninsula. Ay ngayon, nag-governor si J.J. Suarez, yung anak ni Danny Suarez. Si Danny Suarez, congressman pa rin nung distrito doon sa Bundok Peninsula. Pero yung anak niya, naging ng governor, si J.J. Suarez. Ngayon, nitong 2019, si Danny Suarez tumakbong governor, si J.J. Suarez tumakbong congressman, hindi na doon sa Bundok Peninsula. Dito na sa may bahaging Chaong. So, kinuha na nila yung bagong distrito na naman, si JJ. Plus, yung asawa ni Danny, siya yung tumakbong congresswoman doon sa distrito ng Bundok Peninsula. Kaya ilang congressman na sila. Si JJ doon sa may bahaging Chaong, dating governor, nag-slide down sa congressman. Yung asawa ni Danny Suarez, mother ni JJ, naging congresswoman doon sa kanilang lugar sa Bundok Peninsula. Tapos si Danny Suarez na dating congressman, yung patriarch ng pamilya, naging governor. So tatlo na, governor, yung ina ay naging congressman, yung anak si JJ na dating governor naging congressman. At ito pa, yung asawa ni JJ ay naging pinatakbo pa sa party list yung Aluna. Yung Aluna. Yung Aluna, pinatakbo yung asawa ni JJ. Kaya congresswoman din ito sa party list. So, ibig sabihin, tingnan nyo yung panpundo ngayon na hawak ng Suarez sa Quezon. Pag may pundo ngayon yung mga kongresista, 2 congressman ang makakakuha ng pundo, yung ina at saka yung anak, at saka yung party list. Plus yung pundo pa ng IRA at buong pundo ng probinsya, ng Kapitolyo, ng Quezon, hawak nila kasi ang governor si Danny Suarez. Ganyan nakatindi ang politika natin. Ngayon, sabi ni Emmanuel Banda, hindi na to serve the people but career na ang politika for corruption. So sad. Yan po, totoo. Ang Sorsogon, ano na yan? Escudero. Yung mother niya, congresswoman. Si Chis Escudero, governor. Ganyan na ang ano natin. Nakakalungkot talaga ang nangyayari sa ating bansa. Ngayon, at ito, tingnan na lang natin ngayon sa presidente, ayaw nang bitiwan ng Duterte ang kapangyarihan. So, papatakbuhin yung anak niya. Kaya ito, umiikot. Talagang tinutudo-todo ang pagpapaikot nitong Sara Run for president. Yan. Iba-ibang grupo ang nagsusulong ng ni Sara. Yan. Pati sa eskwela, yung mga pagulang pinapapirma dito. Anong nakalagay? Ang nakalagay sa pinipirmahan, ipagpatuloy ang nasimulang pagbabago ni Pangulong Rodrigo Duterte movement. So, kumbaga, yung mga module, bago ka makakakuha ng mga module sa estudyante, pipirma ka dyan. Na ibig sabihin, sumusuporta ka na ipagpatuloy ang mga nasimulang pagbabago ni Presidente Duterte. At sinong magpapatuloy? Si Sara. Talagang matindi na, garapala na ngayon ng at pasiguro pa sila kung hindi si Sara, si Bongo. Yan. Patuloy daw ang pagbabago. Yan. Hindi natin alam kung anong pagbabago ba ang dinala ni Duterte. Anong klase bang ipagpapatuloy? Pero ganyan na ang politika sa Pilipinas. Imagine natin si Duterte, yung kanyang anak mayor, si Sara. Yung kanyang isang anak na lalaking nakababata, vice mayor, si Baste. Yung kanyang anak na matandang na si Pulong, congressman. Tapos yung kanyang alalay, senador, si Bongo. 'Di ba? Napakatindi na ng politika natin. Napakatindi na. Yan. Kaya at itong pamilya ni Bongo, alalay lang to ni Duterte, lahat ngayon daw ng malalaking project sa Mindanao, hawak ng pamilya ni Bongo. Kaya nakikita nyo na ina-upload sa Facebook, na nakikita nyo namimigay si Bongo ng relo doon sa isang yung sa isang vendor, binibigyan ng relo. Kasi sa dami ng projects ngayon sa Mindanao at sa iba't mga land, itong pamilya ni Bongo, tiba-tiba sa napakaraming projects. Siyempre. Kaya ito. At tayo naman,
Tayo namang mga Pilipino, o yan, ito sa Pag-asa Quezon City ito, nung isang araw lang ito, namimigay yung Sara for President Movement, namimigay ng mga relief. Yan, nakaganyan na naman yung mga tao dyan. Pag-asa yan. Barangay Pag-asa sa Quezon City. Project 6 yan eh. Dami kasing squatter dyan. Yung North Triangle na lang, bahagi yan ng Barangay Pag-asa eh. Kaya, paano ngayon yan? Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon ng COVID, ang mga tao, talagang ano na yan, hawak na, lalong mahahawakan ang mga tao sa liig. Marami sa atin nagsasabi, ang problema kasi daw sa atin sa Pilipinas, ang mga Pilipino rin daw kasi, nagpapagamit sa mga politiko. Pag nag-i-eleksyon, binuboto pa rin naman kasi yung mga trapo, yung mga corrupt na mga political dynasty. Hindi po kasi natin yan masisisi kasi ang nangyayari po kasi sa atin, ang mga Pilipino ay sobrang hirap. Sa sobrang kahirapan ng mga Pilipino, halimbawa, sa maniwala kayo sa hindi, sa Camarines Sur dito, noong 2019, nag-abutan daw sa bawat botante, 2,000 na ang bilihan ng boto. Ang ibig pong sabihin yan, kung sa isang pamilya may 5 kayong botante, kung 2,000, halimbawa ang eleksyon ay bukas, ngayong gabi gagapangin kayo ng mga leader ng mga politiko. 2,000 bawat botante. Kung 5 kayong botante sa isang bahay, 2,000 times 5, di 10,000. Sa taong sobrang hirap ang ang kalagayan, bibigyan ka ng 10,000 kasi package na. Ilang kayong botante dito? 5? Sige, tigto 2,000 kayo. Yan po. Kaya ang nangyayari ngayon, paano mo ngayon mahihindian yun? Hindi dito ang usapin ng bilihan ng boto 100 pesos. Ang 100 pesos, yun yung binibigay ng konsihal. Ang 100 pesos pang counselor yan. Pagka pinag-uusapan na gobernador, congressman, mayor, halimbawa si congressman, 100, o si gobernador 1,000, si congressman 100 ay 500, di 1,500 na. Yung mayor naman 500 din, di 2,500 ay 2,000. Maglalagay ngayon ng may subri ngayon. May subri ay may sample ballot. Nakalagay doon si gobernador, si congressman at si mayor. Ibig sabihin, alam na ng tao na yung ibinibigay na yun na 2,000 para na yan kay congressman, ay kay gobernador, kay congressman at kay mayor. Kaya yan 2,000. Kaya yan po ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. At ito, pera ito, hindi pa nga yan election, namimigay na ng mga ganyang mga grocery items, mga relief, mga ano na kaagad. Hawak na kaagad ang mga tao. Kaya napakasaklap na talaga ng politika sa ating bansa. Yan po ang reality. Yan na po ang trapo na politika sa ating bansa. Napakahirap na. Kasi sa hirap ng buhay. Kung gusto natin na ang mga Pilipino ay hindi mahawakan ng mga politiko, kailangang mabago ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang solusyon lang talaga, kasi ito, vicious cycle ang tawag dyan eh. Kumbaga paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang yan na problema. Ang nangyayari sa atin, ang mga Pilipino, hirap ang kalagayan, kaya napipilitang tumanggap ng pera mula sa politiko. Kaya kahit yung politiko, hindi naman mahusay, hindi matino, hindi matapat, sa katunayan corrupt, binuboto ng tao dahil kailangan nila ng pera sa sobrang kahirapan. At pag nakaupo na yung politiko, lalong magiging corrupt. Kaya wala rin, hindi umuunlad ang bayan, ang probinsya, ang Pilipinas. Kaya kumbaga ang nangyayari sa atin, vicious cycle, paulit-ulit. Hindi umuunlad ang Pilipinas kasi ang binoboto ng mga tao, mga corrupt.
mga trapo. At yung mga tao naman, dahil sa sobrang kahirapan, tinatanggap yung pera na binibigay ng mga trapo. Kasi sa sobrang kahirapan. So kung gusto natin na ang Pilipinas ay makaahon sa ganitong kalagayan, kailangan ang kabuhayan ng mga Pilipino ay maiangat. Halimbawa dito sa amin sa Naga City, ang barangay namin mayroong area na middle class. Halimbawa kami, abogado, doktor, engineer, yung mga may trabaho, hindi naman sobrang yaman, pero hindi naman mahirap. Middle class nga, nasa middle. Tama lang ang kabuhayan. Pero doon sa isang bahagi ng aming barangay, may urban poor doon. Hindi na, hirap ang buhay doon sa urban poor na yon. Doon maraming butante. Pag dumarating ang eleksyon, magsa barangay man, magsa syudad, pag nag-i-eleksyon, ang mga politiko mas pinupukusan doon sa urban poor kaysa dito sa amin. Pag malapit na ang election day, naglalabasan na ng pera, doon ang nagiging bilihan sa barangay ng urban poor. Pero dito siyempre sa amin, mga abogado ang nandito, mga doktor, mga engineers, hindi siyempre nila. Mahihiya silang mamili ng boto dito sa amin. So anong gusto ko ditong ipakita? Ibig sabihin, kung ang karamihan ng tao, ang magiging kabuhayan ay tulad natin, middle class, magiging empleyado ng gobyerno, o kahit hindi naman mayaman, kahit middle class lang, hindi na yan ibebenta ang boto. Pero hanggat mayroon tayong mga 75% ng Pilipinos magsasaka, hirap ang buhay, mangingisda, o natural. Sa sobrang hirap ng buhay, nauobliga talagang ibenta ang kanilang boto. Yan po ang nangyayari sa atin. At pero yung mga middle class, hindi nila ibinebenta ang kanilang boto. Sa katunayan, noong 2016, tumakbo akong mayor sa bayan namin. Nanalo ako doon sa sentrong bayan. Yung mga barangay na napanalunan ko doon sa sentrong bayan. Kasi doon sa sentrong bayan, yung mga barangay doon, karamihan doon nagtatrabaho sa munisipyo, nagtatrabaho teacher, o kaya may mga pamilyang nasa abroad. Pero yung mga barangay na nasa tabing dagat, yung mga barong-barong sa tabing dagat, yung mga magsasakang hirap ang buhay, mangingisdang hirap ang buhay, doon ako tinambakan ng boto. Talong-talo ako doon. Pero pagdating doon sa sentro, yung medyo nakapag-aral, yung medyo maayos-ayos ang kabuhayan, hindi sila nagbenta ng kanilang boto. So ano ang ibig sabihin nito? Kung gusto nating ang eleksyon sa atin ay ang mga botante ay makaboto sa gusto nila, hindi nila ibebenta ang kanilang boto, kailangan maiangat natin ang kabuhayan ng mga tao. Kasi hanggat may kahirapan, tulad sa mga rural areas, karamihan dyan magsasaka, nahirap ang buhay, mga mangingisda. Pag talagang gumalaw ang pera ng politiko, hindi nila mahindian yan. Sinabi ko na nga sa inyo, ang bilihan ng boto, 2,000 bawat botante. So kung mayroong 5 sa bahay mo, tuwing 10,000 yan, paano mo yan mapapahindian? Sa mga taong hirap, ganyan ang nangyayari. Kaya, at yan po ang gaharapin nating sitwasyon sa 2022. Yan yung sinasabi ni Vice President Leni Robredo na problema. Kasi ang pera ngayong naipon nila Duterte matindi. Plus kung lumabas pa yung pera yung pera ng China na itutulong kay Duterte. Sa dami ba naman ng mga katrayduran na ginawa ni Duterte? Hindi ba siya bubuhusan ng China? At sa laki na. Ito po ang isipin natin. Ang 2022, maraming mga at stake dyan. Marami diyang nakataya. Ibig sabihin, tingnan nyo po ang 2022. Ang China, ano ang mga nakataya sa China? Una, na nila, halos nakukontrol na nila yung West Philippine Sea, yung mga isla dyan. Pangalawa, yung mga negosyo sa Pilipinas, nakukontrol na rin ng mga inchik. At ang ekonomiya ng Pilipinas, halos sila na yung nagkukontrol. Ngayon, ang gobyerno pa ng Pilipinas, sunod-sunuran sa kanila, sa China. So para sa China, papayagan pa ba nilang mawala ito sa 2022? Kung ang China nag-aano ngayon na maging makapangyarihang bansa sa mundo, kinokompetensya ang US at ang Europe, ngayon na ang Pilipinas kontrolado nila, papayagan pa ba nila na mawala sa kanila ang kontrol sa Pilipinas? Hawak na nila ang West Philippine Sea, hawak na nila ang mga negosyo dito, hawak nila ang presidente, hawak nila ang gobyerno,
Papayagan pa ba ito ng China na mawala sa 2022? Hindi. Gagawin ng China ang lahat hanggang sa buhusan ng pera ang kandidatong gusto nila, kung si Sara yan. Hanggang sa gamitin nila yung kanilang mayroon silang mga pang-iispiya. Mayroon silang ay nakita na natin nung nakaraang mga buwan lang, maraming mga tinanggal na mga accounts ng mga trolls ang Facebook. Doon nakabase sa China. Ang nagme-maintain nandun sa China. So, ibig sabihin, yung social media, gagamitin din yan ng China. Yung TikTok na yan, yung mga apps na yan na ginagawa ng China, magaling din dyan ng China. Tutulungan dyan sigurado si Duterte. Ang Russia nga nakikialam sa eleksyon sa US, nahahak nila yung mga emails, namomonitor nila yung mga pag-uusap. Sa katunayan, galit na galit nga ang mga Amerikano kasi nakikialam na ang Russia sa eleksyon sa US sa pamamagitan ng pang-iispiya, sa pamamagitan ng social media. Eh ngayon, kung ang China at Russia kampi kay Duterte, bakit hindi na tutulungan si Duterte kahit man lang sa pagkontrol uli ng social media? Pag-monitor ng mga pag-wiretap, lahat, pang-iispiya sa kalaban. Maaaring gawin niya ng China at Russia para manalo uli ang manok ni Duterte. Malaki ang nakataya sa eleksyon 2022. Kay Duterte, ganun din. Pag natalo siya, pag lumabas ang warrant of arrest ng ICC, makukulong siya. So sa sitwasyon na ito, napakatindi ng interes na kailangang protektahan ng China, ng Russia, ni Duterte. Ganun din sila GMA. Sila GMA, napalabas sila, na-dismiss yung mga kaso nilang plunder. Napalabas sila sa kulungan dahil kay Duterte. Si Jingo Estrada, si Revilla, papayagan ba nila yan na manalo uli ang oposisyon? Baka ibalik na naman sila sa kulungan? O, sabihin pa natin na-dismiss na yung kaso ni GMA. Paano kung may matuklasan na naman bago? Tapos hindi pa yan prescribe yung kaso na yan? Haharapin niya na naman ang kasong plunder. So, ang mangyayari dito, sila Marcos, sila Arroyo, sila Revilla, sila Estrada, marami ang kailangan hindi sila papayag na manalo uli ang oposisyon. Sa ganitong sitwasyon, tayong mga nasa oposisyon, lalong dapat magkaisa. Kasi napakatindi ng at stake. Tayo rin, napakatindi rin ng at stake sa atin. Bakit? Papayagan pa ba natin ang another 6 years na hawak tayo ng China? Papayagan pa ba natin ang another 6 years na kill na naman? Patayan dito, patayan doon. Mga pagkaso sa mga aktivista at mga kritiko ng administrasyon? Gusto ba natin na ang korupsyon ay lalo na namang lalala dahil nandyan patuloy pa rin ang mga Duterte, Marcos, Arroyo, Estrada, Revilla sa kanilang pangungurakot sa gobyerno? Papayagan pa ba natin yan? Papayagan pa ba natin na ang mga nakaupo sa gobyerno, ang mga senador ay mga tulad nila Bato, nila Bongo, at kung makakadagdag pa yan sila Salpanelo, sila Gadon, sila Tulfo, papayagan ba natin ang ganyan? Anong klase ng Pilipinas mayroon tayo sa darating na mga panahon? Anong klaseng Pilipinas na ang ipapamana natin sa ating mga anak? Kaya napakaraming at stake. Napakaraming at stake sa eleksyon sa 2022. Napakarami tayong dapat na i-consider dyan. Kaya lahat dyan, may kanya-kanyang interes na kailangang protektahan sa 2022. China, Russia, Duterte, GMA, Revilla, Estrada, at tayo rin na mamamayan. Maraki rin ang inaasahan natin sa eleksyon na yan. Hahayaan pa ba natin na magpatuloy itong ganitong kaayusan ng ating bansa sa another 6 years? Yan ang malaking tanong. Kung hindi na natin yan, ayaw na natin yan, kailangan talunin natin ang kalaban, ang administrasyon. At ito yung sinasabi ng isang political scientist ng UP. Ito maganda to i-consider natin. Sabi nitong political scientist ng UP, sinulat niya ito sa column niya sa Philippine Star. To avoid the fate of Ocho Diretso, isang bayan must go beyond being anti-Duterte. Paliwanag ko po ito. Maganda tong punto niya eh. Ang sinasabi niya, tayo kasi, ang gusto natin sabihin, tayong mga anti-Duterte. Totoo yan. Tayo'y anti-Duterte.
Pero kung titingnan natin ang botante ng Pilipinas, mayroong anti-Duterte at mayroong Maka-Duterte, DDS. DDS, dito DDS, tas dito naman anti-Duterte. Pero, mas marami ang Pilipinong nasa gitna. Ayaw nilang sabihin silang anti-Duterte. Ayaw din nilang sabihin silang Duterte. Marami rin ito. Kaya, kung gusto nating manalo sa eleksyon sa 2022, dapat yung anti-Duterte makakuha ng boto dito sa mga nasa gitna, nasa center. Yan yung dapat nating formula. Yan yung formula dapat natin sa 2022. Ano? Ang sinasabi nito, to avoid the fate of... ang nangyari daw kasi sa 8 Diretso, ang inasahan lang na boto ng 8 Diretso, yung anti-Duterte. Yung anti-Duterte, yun lang yung inasahang boto. Pero, hindi kasi sasapat yung boto ng anti-Duterte para matalo yung manok ni Duterte. Kailangan nating makakuha doon sa mga taong hindi naman anti-Duterte, hindi rin DDS. Yan yung ano natin. Yan yung dapat nating maunawaan. At ito yung ginagawa ng isang bayan. Ang isang bayan ay hindi lang yan oposisyon. Ang parang na yan, oposisyon plus plus. Kasi mayroon ngang mga grupo, mayroong mga politiko na hindi naman DDS, hindi rin naman Duterte, an oposisyon. Ang halimbawa nga niyan, ito nang sila Isko Moreno, sila Grace Poe, sila Binay, at itong kahit papano, si Pacquiao, pag umalis yan sa Duterte, mapapupunta yan dun sa gitna. Hindi DDS, hindi rin naman oposisyon, hindi anti-Duterte. Kung gusto nating manalo tayo, anti-Duterte plus yung nasa gitna. Yan yung dapat nating makuhang boto. Yan. Kaya sana maunawaan ito ng ating mga viewers. Ito yung lagi kong sang-ayon ako dito sa sinasabi niya. Para hindi raw maulit yung nangyari sa 8 Diretso, dapat yung mga anti-Duterte lumampas pa sa pagiging sa anti-Duterte. Kunin yung boto ng nasa gitna. Kunin yung boto ng nasa gitna. Paano natin mapipigure out yan? Kung noong 2016 elections, ang bumoto kay Duterte ay 16 million, assuming na yung 16 million na yan ay nandyan pa rin sa kanya. Ang bumoto naman kay Marojas ay 9.8 million. 9.8 million. Ito yung tingin natin susulid pa rin kay Leni Robredo. Pero yung may bumoto pa kasi kay Grace Poe na 9.1 million at may bumoto kay Binay na 5 million at may bumoto kay Miriam na 1.5 million. Itong bumoto kay Grace Poe na 9.1 million, kay Binay na 5 million at kay Miriam na 1 million, kailangang makuha ito. Kailangang makuha ito. Mapapunta ito doon sumama doon sa bumoto kay Rojas. Pero kung yung mga bumoto kay Rojas, aawayin yung mga bumoto kay Grace Poe, aawayin yung mga bumoto kay Binay, hindi mananalo ang oposisyon sa 2022. Yan po ang yan ang dapat nating maunawaan. Yan yung puntong sinasabi nitong columnist ng Philstar na isang UP political scientist. Ito? Ito namang tungkol sa pandaraya. Ang pandaraya, normal na yan sa eleksyon sa atin. Sa atin kasi ang dayaan, normal na yan. Pero ito lang lagi ang tandaan natin kaugnay sa dayaan. Ang dayaan, mayroon ka lang level na pwedeng idaya. Hindi pwedeng dayain mo ng sobra-sobra. Kasi pag dinaya mo ng sobra-sobra, magiginayang garapalan, magiginayang lantaran. Na yan, mai-expose na yan. Kailangan kung dadaya ka, yung yung swabe. Kaya kailangan mo pa ring mangampanya para lumamang ka ng malaki. At kung natatalo ka man, halimbawa si Sara Duterte sa 2022, ang boto niya ay 21 million. Si Leni Robredo ay 20,500,000. So 500 lang ang lamang ni Sara. O kaya, sabihin natin baliktad,
21 million si Lenny, 20,500 si Sara, kaya nilang dayain yan kasi 500,000 lang ang laman. Pag dumaya sila ng 1 million, kaya pa yan. Pero kung si Lenny Robredo ay 25 million na, 20 million si Sara, paano mo dadayain yung 5 million? Masyado na yung obvious, magiging na yung ano na yan, bubukol na yan. Bubukol. Magiging masyado ng garapalan. Yan yung mga nangyari sa mga eleksyon. Halimbawa, yung eleksyon nung 2010, hawak din naman ni JMA yung politika noon. Halos lahat ng mayors, governor, congressmen, senators sa kanya, pati COMELEC hawak niya, pati AFP. Pero napakalayo na kasi ng lamang ni Pinoy labang kay Gibo. At kahit si Villar, malayo na rin kay Pinoy. Hindi na pwedeng dayain. Ganun din ganun din itong 2022. Kailangan kung dadayain man nila Duterte yan, ang eleksyon na yan, kailangan kunti lang ang imamaniubrang boto. Kaya dapat kaya kung gusto nating manalo ang oposisyon si Lenny, lumamang dapat siya ng napakalaki para hindi na talaga mahabol kahit dayain pa ng kampo ni Duterte. Kasi ang daya, nandyan na lagi yan. Nandyan na yan. Pero sabi ko nga, hindi pwede yung sobrang... Halimbawa, nung 2007, naalala nyo nung panahon ni GMA, nag-eleksyon sa senador. Kandidato noon si Mike Defensor, si Subiri, si Recto. Sila Recto nandun kay Duterte, kay GMA noon, yung Team Unity. Ang oposisyon naman noon, itong sila Loren Ligarda, sila Escudero, sila Lacson, sila Pinoy. Nung 2007, yung oposisyon, lamang na lamang laban sa kandidatong mga senador ni JMA noon dahil mabahong-mabaho na si JMA. Ngayon, nagawan pa ba nila ng paraan na dayain? Hindi. Kasi ang layo na ng lamang, milyon-milyon na. Yan yung Ang mga politiko, magdadaya yan pero kailangan, yung level na kaya nilang, hindi masyadong mapapansin. Yan yung nila. Kaya ito ang gawin natin. Para dumami ang boto ni Vice President Lenny kung tatakbo siyang presidente, yung antay, kunin natin ng boto yon. Pero hatakin natin yung mga hindi antay, pero hindi rin DDS. Diyan tayo dapat maging bukas. Kasi kung sasaraduhin natin yung ating isip doon lang sa boto ng oposisyon, ibig sabihin anti-Duterte, hindi tayo mananalo. Yan po ang iba ang politika eh. Kaya yan po yan ang namin. Yan po yung natin, yung dapat nating maintindihan. Kaya yung isang bayan, ang dinidevelop, ang iba kasi ang pagkaunawa, ang isang bayan, ito'y oposisyon. Hindi. Kasi pag sinabi nating oposisyon, yung anti-Duterte yan. Sino ba ang anti-Duterte? Ay siyempre si Lenny Robredo at saka si Trillanes yan. Saka sila De Lima, sila Hilbay, sila Colmenares ng mga leftist, sila Chel Jokno. Yan yung mga oposisyon. Sila De Lima, sila Kiko Pangilinan, Drilon, yan yung oposisyon. Pero ang binubuo ng isang bayan ay hindi lang oposisyon. Oposisyon plus yung mga hindi DDS. Ibig sabihin, hindi sagad-saring maka-Duterte. Ito yung kinakabig. At ito na nga yung kinakatawan, rini-represent nila Grace Poe, nila Isko Moreno, at nila Pacquiao. Sa totoo lang, kaya nagagalit tayo kasi ang sinasabi ng marami sa atin, bakit tayo makikipag-alliance kila Isko Moreno? Bakit natin sila i-accommodate? Hindi naman sila mga oposisyon. Nasaan ba sila nung panahon na si Duterte ay pinipinsala ang ating bansa? Yan yun. Kaya sinasabi nila, mali yung strategiya ng isang bayan na ina-accommodate sila po, sila Isko Moreno. At sinasabi pa nga, baka lalo na kung i-accommodate pa si Pacquiao, lalong hindi papayag ang mga ibang kasamahan sa isang bayan. Totoo yan. Kasi hindi nila naintindihan ang strategy kasi ng isang bayan, oposisyon plus kumuha doon sa nasa gitna. Ang gusto naman ng iba,
Opposition lang. Hindi tayo mananalo dyan. Eleksyon ito. Eleksyon. Ayan. Kaya yan din yung minsan, pag ako nagpo-post o nagdi-discuss, ang iba sa atin, ang tingin nila, ang tingin nila sa mga sinasabi ko, halimbawa, sinasabi ko, kailangan ang isipin natin sa election sa 2022, winnability. Totoo, kailangan natin sa isang criteria natin, kailangan natin na wag naman yung ang record ay napakasama. Porque kahit pa naman winnable, may tsansang manalo, pero napakasama naman ang record niya, ay hindi naman natin yun pwedeng suportahan. Pero, wag naman na ang hinahanap natin na kandidato sa 2022 ay talagang tudong antay, na palaban talaga kay Duterte. Wala. Ang makukuha lang natin na ganyan, napapasa sa ganyan, si Leni at si Trillanes. Kaya, mahirap itong eleksyon sa 2022. Ano bang gusto talaga natin? Matalo si Duterte? Matalo si Sara? Matalo si Bongbong? Kung yun talaga yung gusto natin, kailangan mayroon tayong medyo magiging malawak ang ating pag-isip. Kasi sa totoo lang, papatakbuhin natin si Leni Robredo, papatakbuhin natin si Trillanes, na tayo lang. Kasi sarado tayo doon sa mga yon. Kasi si Grace po, oportunista. Si Grace po, nagpatalo kay Maroas. Si Isko Moreno, Duterte yan. Nagpapanggap lang yan na nasa oposisyon, pero Duterte yan. Si Pacquiao, rin yan, Duterte rin yan. Kung ganyan ang magiging attitude natin, ang ating magiging line-up ay bubuuin na naman ng pareho ng 8 diretso. Siyempre, siguro bubuo na naman tayo ng line-up ng mga senador, ng presidente at vice president na talagang oposisyon lang. Walang ibang kasama. Pero ang tanong, mananalo ba tayo sa ganon? Mananalo ba tayo sa ganon? Kaya yan po ang sa katunayan, pag in-announce sa June 12, ang mga pagpipilian ng isang bayan sa presidente, vice president at sa senador, sigurado maraming magre-react na naman sa atin. Kasi ang nakalagay doon, 20 na daw halos ang pagpipilian sa senador. Sigurado may mga kandidato dyan na malamang ayaw natin. Halimbawa, sasabihin natin, paano kung nakalagay doon si Subiri? O sasabihin natin, hindi naman yan oposisyon. Yan po ang kasi, yan yung dapat nating Ang strategy ba natin sa 2022 ay katulad pa rin ng 2019 sa 8 diretso? Na ang strategy ba natin, ang papakandidatuhin natin ay talagang galing lang sa oposisyon? O magbubukas ba tayo sa iba na kahit hindi naman oposisyon pero hindi rin naman sagad sa rin na maka-Duterte? Yun yung challenge sa atin ngayon. So yan na po muna, bukas ulit tayo ng gabi. Sunday pala bukas, sa Monday na po tayo. Kaya nga pala ako ngayon nag-live para naman dahil bukas ng gabi pahinga tayo. So medyo marami-rami naman ang viewers natin kanina. Inaano ko nga po pala sa inyo, pinapakiusap ko, paki-subscribe po ng aking YouTube, yung Enzo Recto page ko, o yung Enzo Recto channel, Enzo Recto. Paki-subscribe po. Para maging na tayo, maka-live na rin ako doon. Kasi plano kong magla-live sa YouTube eh. Kaya lang hindi ako nakaka-live kasi nga kulang pa ang viewers, subscribers. Sabi daw nitong si Babart Cardilansa, mga bugok na lang maniniwala sa inyo, sir. Sige, okay lang naman yan. Ako naman nagdi-discuss ako, hindi ko naman inaasahan na lahat ng nakikinig sa akin maniniwala sa akin. Na yan eh. Okay, so tapos na po tayo ng ating talakayan. Tulad po ng pinapatugtog ko pag nagtatapos, kailangan nating magkaisa. Para tayong mga tingting na hiwa-hiwalay. Marami tayo kaya lang hiwa-hiwalay.
Kailangan natin magkabigkis-bigkis. Katulad ng sinasabi ni Vice President Leni Robredo, dapat tayo sa election sa 2022, isa lang ang kandidato. So parang ganun din dapat tayo, mabigkis tayo, parang walis tingting. Kasi marami tayo, pero kung hiwa-hiwalay, wala tayong lakas. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, hindi mo na kakayanin. So yan po, patugtugin natin itong ating closing song. Walis tingting. Sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiibig. Kahit alam nilang lipunan ay di nag-iba, wala raw magagawa, mabuti pang tumahimik. Kailan ka kikilos, kailan ka hahakbang, hihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Huwag nang hintayin pang kayo ay maiwan. Ngayon ay tayo na kumilos, humakbang, nasa pagkakaisa ang paglayang inaasahan. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isipin wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay